Gusto ko ngang gumawa ng something new. Etong crinkle cups na to ay ginawa ko to parang 6 years ago pa. So gusto ko sana siyang lagyan ng bagong flavor. So ito, since nauuso ngayon yung parang beehive, so gumawa tayo niyan. Simpleng-simple lang naman tong gawin, kaya huwag na nating patagalin yan. At simulan na natin. Dito, meron akong 185 grams ng full cream milk, 60 grams ng cocoa powder. Para mas madali yung pagre-rest natin sa kanya mamaya, mas maganda kung ibublo muna natin yung ating cocoa powder. Kahit hindi warm yung milk, okay lang yan, basta na-mix siya ng maayos. Mas moist yung kakalabasan ng ating crinkles. Then, maglalagay tayo dyan ng 125 grams ng oil. Palm oil lang to. Isang pirasong large na itlog, then hinalo ko ulit. 500 grams ng light brown sugar, 5 grams ng salt, and then hahaluin ulit natin yan. Mas maganda kung halos matutunaw na yung sugar. Pwede nyo tong gamitan ng hand mixer or kaya stand mixer para mas madali. Mas maganda kasi mas moist yung kakalabasan ng ating crinkles kapag halos natunaw na natin yung sugar. Magsisift na tayo dyan ng ating 8 grams ng baking soda, 12 grams ng baking powder. Mas maganda pagka sinala natin yan para wala siyang buo-buo. Mas mabilis kasi yung magbuo-buo tas mahirap na siyang tunawin dun sa ating mixture. Kapag na-combine na natin yan, maglalagay na tayo ng 500 grams natin ng all-purpose flour. Kalahati muna yung nilagay ko para mas madali tayong makapag-mix. Then, kapag combined na yung kalahati, tsaka natin lalagay yung kalahati. Then, fold na lang. Huwag nyo itong gagamitan ng whisk or kaya kung gumagamit kayo ng hand mixer, talagang spatula na lang yung gagamitin nyo para hindi maging matigas yung ating crinkles. Kadalasan yan nangyayari kaya matigas yung kinakalabasan, masyadong na overmix yung cookie batter. After natin makombine yan, ganyan dapat yung texture niyan. Hindi sobrang lagkit, pero malagkit siya. Hindi ba? Hindi na. Basta ganyan yung texture. Tignan nyo na lang. May sakit ako. Bala kayo dyan. So, nirest ko lang yun for 20 to 30 minutes. Isa pang tip para mas kapit tsaka mas makapal yung pagkakakapit ng powdered sugar dun sa mga crinkles. Salain nyo ng fine sieve yung inyong powdered sugar. Then to, dinidivide ko na siya ng 40 grams each. Dito gagamit ako ng 2 ounce na cupcake pan. Nilalagyan ko yan ng 2 ounce din na cupcake liner. And then, yung mga kinote nating crinkles, ilalagay na natin isa-isa. Once na nabilog nyo na yung crinkles, talagang dapat i-coat nyo kagad siya nung powdered sugar para kapit na kapitin, hindi ma-dry yung surface ng cookies. Tapos tsaka nyo pa siya i-coat, hindi talaga kakapitan yun masyado. So dito meron akong ganitong tool. Hindi ko alam yung tawag dyan, pero lagi ko yung gamit pang tarts, pang mga ganito. Pag wala naman kayong ganyan, idigamitan nyo na lang nung kahit anong pwede. Ibibake ko to sa preheated oven na may 180 degrees Celsius for 7 to 8 minutes lang. Once na nakita nyo nang nag-crack na siya ng malaki, tama na kasi yun ay masyadong titigas. Pagkaahon ko sa kanya, naghintay muna ako ng mga 1 to 2 minutes bago ko siya ulit lagyan ng ganyan para talagang cups yung kanyang itsura. So, wag nyo talaga tong i-overbake. Once na lumamig na siya, magiging firm na yan. Kahit pagkaahon nyo sa kanya, mukhang malambot na malambot pa. So, dito na tayo sa paggawa ng ating marshmallow. Hindi masyadong matamis, hindi actually katamisan yung ginawa kong recipe na to na bago para sa pasok lang siya dun sa ating crinkles. Dito, meron akong 1/2 cup ng sugar, 1/4 cup ng water, 1/2 cup ng corn syrup, and then binoil ko lang yan. Habang nagbo-boil yon, meron ako ditong 3 tablespoon ng gelatin powder. Ibublo muna natin to sa 1/2 cup ng water, papabayaan natin yan for 5 minutes. Dire-diretso pa rin yung pagsisirup natin dito. After 5 minutes, eto na, minimix ko na sa mixer yung ating gelatin na na-bloom. And then, balikan natin yung ating sugar syrup. Etong part na to ay okay na. Dapat siya ay ganyan yung texture niyan. So, patayin nyo na yung apoy. Ang nangyari kasi sa akin, nasobrahan ako kasi actually pinatay ko na yung part na yan. Dumating yung mga parcel ko. Siyempre, kahit pinatay mo yung apoy, dire-diretso pa rin yon sa pagluluto. So, anong nangyari? Nag-brown siya. Pero okay lang din naman yan. Gusto ko na lang ipakita sa inyo kahit yung fail para at least alam nyo din.
Kapag nilagay na natin yan habang nagmimix siya dun sa ating gelatin, swipe rin natin yung tagiliran. Magiging marshmallow pa rin yan. Ang kaibahan lang niya, masyado siyang mabilis mag-set. Mabilis siya kagad tumigas. And then, ayan, medyo brown. Hindi siya ganun kaputi. Pero again, lasa at ano pa rin yan, itsurang marshmallow pa din. Once na nakita nyo nag-firm up na siya, meron na siyang nabubuo-buong web. Yan, marshmallow na yan. So, tinatransfer ko na siya dito sa piping bag. And then, pop-pipe na natin. Gumawa ako ng maayos. Gusto ko lang talaga ipakita sa inyo tong fail ko. Kasi wala lang, gusto ko lang. So, ito yung, yung panibagong batch, same recipe, same lahat ng procedure. So, tama lang yung pagkakaluto ng sugar syrup, hindi ko na sinobrahan. So, ganyan ang texture niyan kapag ka okay na. Medyo mas malambot and mas maputi, syempre. So, ganyan. Kapag ka nag-set naman yan, mas matigas lang yung sugar syrup na medyo nag-brown kesa dito. Pero, hindi mo naman papansin yung difference. Ang cute kaya. Dati, ang pinapalaman ko lang talaga dito is chocolate ganache. Minsan, pag trip-trip ko, nilalagyan ko ng iba't ibang nuts, ganon. So, pwede nyo rin gawin yun. Pero again, nagagawa nga tayo ng panibago. So, ito yung tinaray ko. Para makauto, syempre, yung lagi nating gagamiting chocolate, yung paborito kong Van Houten Professional na dark compound. So, konti lang yung kailangan natin dito. Siguro mga 200 grams lang. Gagamitan ko to ng double boiler. Dito lang sa maliit na, anong tawag dyan? Alam mo, hindi ko talaga alam kabisado yung mga tawag dito sa mga tool na to. Pero, ginagamit ko siya lagi. So, ayan. Maganda kasi yung ganito lang, yung maliit lang, since ididip natin yung mga chocolate cups natin. So, ganito lang gagawin natin. Dip. Pagkaangat, pabayaan nyo siyang tumulo ng tumulo para hindi magkayat dun sa ating cookie cups. Promise, ang sarap nito. Alam niyo yung marshmallow, talagang inadjust ko, binabaan ko ng bonggang-bongga yung sugar para hindi siya matamis. Ang habol natin dito is texture talaga. So, may isa pa akong naging problema dito. Nagdidip Yan, kung sakaling mahirapan kayo at ganyan, nahuhulog, ang ginawa ko ay naglagay na lang ako sa piping bag, tapos ipapipe na lang natin. Hindi natin makukuto buo kasi magkakayat. So, ganito na lang yung ginawa ko. Kung sakali lang naman na mahirapan kayong mag-dip para may choices kayo, hindi kayo ma-stress. Alam nyo naman, ayaw ko kayong nai-stress. Kaya by weight kadalasan yung binibigay kong ingredients para makuha nyo ng eksakto. Hindi kayo magkakamali. So, bumili na lang kayo ng timbangan sa mga nagre-request dyan ng buy cups. So, eto na yung ating finished product. Ang cute naman, 'di ba? Pwede nyo pa siya lagyan ng iba't ibang toppings, pero ito ay trial ko pa lang. So, ito pa lang yun. Kaya ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!